akala ko okay na ako, biglang inaatake ako. Pero So guys, ang pag-uusapan natin ngayon about si Kalingap Mikoy. Si Kalingap Mikoy guys, nakaranas ng depression. So ito po yung ating pag-uusapan. Good morning sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na po sa ibang bansa. At salamat din po sa patuloy na suporta sa aking YouTube channel, sa mga nagmamahal sa aking YouTube channel. Maraming salamat. At sa mga nanood ng aking mga upload, thank you po talaga sa inyo. Kung di dahil sa inyo, hindi tayo makapasok sa top 7 sa survey ni Sir July Paunin. Salamat din po kay Sir July Paunin. At syempre guys, gusto ko pasalamatan si Kuya Bal, si Atina, si Kalinga Prab, si Jack, at ang mga keyboys. Salamat din po sa mga supporters ng Mikris, Joynatics, Idsi at Jumcar, kasi may mga viewers din po na dumadalaw sa ating mga upload videos. So ito na guys, pag-usapan natin itong si Mikoy dahil itong mga nakarang araw, alam naman natin na si Kalingap Mikoy mukhang na-stress talaga. Kita naman sa ating mga pinanood sa kanyang live, yung kanyang pagkasalita, mukhang apektado si Kalingap Mikoy. At dumating na nga guys sa punto na nakiusap na siya. May mga pakiusap na siyang binibitawan na kung maaari, itigil na ang pambabas sa kanya at sa kay Krista. Pero bago tayo magpatuloy, sana po guys, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan po, road to 300,000 na po tayo guys. Salamat sa inyo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe po ang ating YouTube channel. So ito guys, meron akong ipapapanood sa inyong video, at pagkatapos nito, gagawa tayo ng konting reaction. So ito po, panoorin natin guys itong video ni Ria Olarte, kanyang interview kay Kalingap Mikoy. Medyo may katagalan na ito, 6 months ago, pero dito nga makita natin na dapat iwasan ni Kalingap Mikoy ang magkaroon ng sobrang kalungkutan o magkaroon ng anxiety o magkaroon ng depression, para naman huwag nang bumalik. So ito po, panoorin natin. Ito po mga kalingap, interviewin natin, tatanungin natin si Michael, kasi nagulat ako kanina na sinabi ni Michael na na-depressed daw siya. Isa siya sa mga naka-experience ng depression. Oh. Ano bang tagal ko din kasi siyang kahit akala ko okay na ako, biglang inaatake ako. Pero super, alam ko sa sarili ko, good sa gawa mga bagong kaibigan. Although may mga kaibigan na po ako dati, ilan lang sila na sa akin talaga, concern sa akin, yan lagi ako pinupuntahan. So yun, hanggang ngayon pa naman po. Paano ba nagsimula yung depression mo, Michael? Kung okay lang sa'yo, pwede naming malaman. Pressure po sa work, tapos siguro sa past relationship ko. Okay. Oo. Tapos yun po, ang nangyari, sumabog utak. Tapos yun, hanggang sa hindi ko na lang ginagawa ko. Tapos lagi na lang tulala. Tapos nag-worry na. Kasi ang kasama ko lang po sa bahay, lola ko. Ang reason po kaya nandito ulit. Actually, Manila na ako nakatira. Oo. Tapos bumalik ako dito sa Bicol year 2019. Kasi yung mama ko po, solo na lang. Ang mama ko tinutukoy is lola ko po. Yung lola. Adopted ako ng lola mo? Grandparent. Okay. So yung si lola ko, which is yung father ko, namatay na siya noong 2013. So ang kasama na lang, ang natitira na lang po, yung lola, silbi lola mo, yung mama mo. 81 years old siya ngayon. Ay, oo. Pero malakas pa. So ang reason ng pagbalik ko dito, kasi yun nga, dahil ito marami na rin naman po nakakaalam na nag-artist before sa GMA ako, year 2014 po. Nawala si Kuya Jerz. Humina na yung mga show. Kaya kinakailangan ko ng mga gawa naman po ng mga bayarin. So doon nagsimula? Nag-work ako sa smart communication. Okay. Customer service po. Parang nanibago yung... Hindi, okay nga lang. Mas happy din naman po. Ang nangyari nga po, bali 2019 umuwi ako dito.
para kay mama. Kasi nalaman ko may smart dito. So, may hinintay ko, 9 months ako naghintay. Kasi yung mama ko, mag-isa lang po. Actually, kasi year 2013, ako gumraduate ng college. Hindi pa ako agad nakapag-work kasi yung mama ko, lagi umiyak. So, 1 year pa ako nag-stay dito bago ako lumuwas sa Manila. So yun hanggang sa bumalik po ako dito. May kasama mama. So paano mo na lagpasan yung sabi nga yung depression na na naranasan? Kasi yun po, nagpa-psychiatrist na ako. Paano ko ba nalagpasan? Ang dami siguro sa tulong din ng friends, hindi nila ako iniwan. Yun talaga po ang super thankful ako. Meron akong best friend. Siguro sa soon makikilala nila yung sa vlog ko. At saka isa din sa mga nakakaano siguro sa'yo, yung may kausap ka. Kasi isa yan Actually, kahit dati ayaw ko talaga nakausap. Before ko makilala sila Dan, yan lahat sila Jomar. Ang daming nag-aaya sa akin, ayaw ko sumama. Gusto ko sa bahay lang ako, sa room lang ako. Hanggang sa... Palang loner ka, hanggang gano'n. Yung taong connect sa amin ni Dan, which is yung kababata ko, hindi ako tinigilan. Shoutout Zar. Panood mo man ito. Si Zar kasi kababata ko since 4 years old pa lang. Then wala kaming alam, nag-meet kami. Nitong 20 after pandemic lang kasi nung nakabisita siya sa bahay, sabi niya, parang familiar tong place na to. Ano si Lola Ellen? Sabi ko mama ko, sorry ko yung bata pa. Ayun na, nalaman namin. Ayun na nga po. So sa ilang taon din Which is ilang beses akong pinilit na kasi talagang kulong lang ako. Dahil kay Zar na ilang beses akong pinilit, hindi sumupong. Paulit-ulit every labas niya inaaya ako. One time pinagbigyan ko siya. Nawala si Kuya Jun. Humina na yung mga show. Kaya kinakailangan ko ng mga work, gawa ng mga bayarin. So doon nagsimula? Nag-work ako sa smart communication. Okay. Customer service po. Parang nanibago yung... Hindi, okay na lang. Mas happy din naman po. Ang nangyari nga po, bali 2019 umuwi ako dito. Para kay mama. Kasi nalaman ko may smart dito. So, may hinintay ko, 9 months ako naghintay. Kasi yung mama ko, mag-isa lang po. Actually, kasi year 2013, ako gumraduate ng college. Hindi pa ako agad nakapag-work kasi yung mama ko, lagi umiyak. 1 year pa ako nag-stay dito bago ako lumuwas sa Manila. So yun hanggang sa bumalik po ako dito. May kasama mama. So paano mo na lagpasan yung sabi nga yung depression na na naranasan? Kasi yun po, nagpa-psychiatrist na ako. Paano ko ba nalagpasan? Ang dami siguro sa tulong din ng friends, hindi nila ako iniwan. Yun talaga po ang super thankful ako. Meron akong best friend. Siguro sa soon makikilala nila yung sa vlog ko. At saka isa din sa mga nakakaano siguro sa'yo, yung may kausap ka. Kasi isa yan Actually, kahit dati ayaw ko talaga nakausap. Before ko makilala sila Dan, yan lahat sila Jomar. Ang daming nag-aaya sa akin, ayaw ko sumama. Gusto ko sa bahay lang ako, sa room lang ako. Hanggang sa... Palang loner ka, hanggang gano'n. Yung taong connect sa amin ni Dan, which is yung kababata ko, hindi ako tinigilan. Shoutout Zar. Panood mo man ito. Si Zar kasi kababata ko since 4 years old pa lang. Then wala kaming alam, nag-meet kami. Nitong 20 after pandemic lang kasi nung nakabisita siya sa bahay,
Sabi niya, parang familiar tong place na to. Ano si Lola Ellen? Sabi ko, mama ko, so ikaw yung kalaro mo ng bata ba? Ayun na, nalaman namin. Ayun na nga po. So sa ilang taon din Dahil ano? kay Zar, Oo. which is ilang beses akong pinilit na kasi talagang kulong lang ako. Oo. Dahil kay Zar na ilang beses akong pinilit, hindi sumukong. Kaya no, paulit-ulit every labas niya inaaya ako. One time pinagbigyan ko siya. Oo. Tapos hanggang sa ayun, naulit. Oo. Hanggang sa nakilala ko sila. Oo. So yun, napanood ninyo. So atin pong bigyan ito ng komento. Itong kwento ni Kalingap Mikoy kay Ria Olarte. So dito guys, inamin talaga niya na nakaranas siya ng depression, or anxiety. Mahirap sa isang tao guys ang makaranas nito dahil alam naman natin sa mga napanood, sa mga kwento ng nakaranas nito, nag-iiba ang mood mo. Na dati kang masayahin, dati kang nakakausap. Inamin nga ni Kalingap Mikoy na dumating sa punto na ayaw niya nang lumabas ng kwarto at nandoon na siya sa bahay niya. At pasalamat si Kalingap Mikoy dahil may isang kaibigan na nakatulong sa kanya, na yung kanyang kababata na inaaya siyang lumabas para naman maging maiba ang kanyang araw at maging masaya. Guys, makita natin talaga dito si Kalingap Mikoy. May si Kalingap Mikoy, may pagka maalaga sa kanyang magulang. Kasi sa kanyang kwento, po ba, nasa Manila siya, dati siyang nasa GMA, dati siyang sa pangalaga ni Kuya Germs, at kasama niya ang kanyang lola. At umuwi siya dito sa Bicol para naman masamahan ang kanyang nanay. Alam niyo si Kalingap Mikoy, makita mo talaga yung kanyang pagmamahal sa kanyang mga magulang. Hindi niya hinayaang mag-isa ang kanyang nanay dito bagkus umuwi siya para masamahan ni Kalingap Mikoy ang kanyang nanay. So napakaganda pong na ganitong klaseng ugali ni Kalingap Mikoy na mahalaga ang kanyang nanay kasi mag-isa na lang sa bahay. At ang aking payo kay Kalingap Mikoy, dahil nga nakaranas ka na ng ganyan, alam mo guys, may tendency bumalik yan. Kasi kung ikay malungkot na naman or ma-depress na naman, babalik at babalik yan. Kasi pag nakaranas ka ng ganyan guys, dapat labanan. Sabi ko nga, ang advice namin ni Mrs. na huwag yan masyadong indahin itong mga bashers, bagkus tawanan. At ang pinakamainan talaga, huwag kang magbasa. Huwag kang magbasa kasi alam nyo guys, sa totoo lang, tao man tayo. Kahit naman sasabihin natin na hindi ko yung pinapansin. The more guys na nababasa mo yan at parang hindi naman totoo, talagang iba ang pakiramdam, hindi mawala-wala sa isip magiging tinik sa iyong pag-iisip yan, lagi mo naisip. Pero kung wala kang naririnig, wala kang nababasa, mas magaan. Pansinin ninyo guys, yung mga artista nagkaroon ng issue sa Pilipinas, yung mga artista nagkaroon ng rumors sa Pilipinas, lumalabas ng bansa para hindi nila mapanood, para hindi nila makita ang chismis dito sa Pilipinas. Nakakatulong po, So mahalaga itong ginagawa ni Kalingap Mikoy na pumasok siya sa Keyboys at nakasama niya itong mga katropa niya para naman maiba talaga, magkakaroon ng pagbabago ang kanyang buhay, magkaroon ng pagbabago ang kanyang araw-araw. Guys, imagine niyo na lang, napakahirap ang nasa loob lang po ng kwarto na ayaw lumabas. Ako naranasan ko dahil may nakita ako sa mga kaibigan ko na halos hindi na nga guys makakausap at ayaw maligo. Madali mo man malaman ang taong may depression kasi nag-iiba ang kanyang mood. Hindi na siya dating masyahin. Wala yan. Dati nakakausap, ayaw na. So dapat lang talaga, tama tong ginawa ni Kalingap Mikoy na lumapit siya sa mga eksperto, sa isang psychiatrist, sa isang mga magagaling na sa ganitong klaseng sakit kasi makakatulong sa kanya. So maraming mga ganitong kaso guys na tutulungan. Huwag na tayong lumayo sa Kalingap na lang. Marami po dyan nagkaroon ng depression, pero dahil nga may mga tumulong, nadala po sa eksperto na pa-doktor,
gumanda at bumalik sa normal. Yun nga lamang, mag-ingat din kasi itong ganitong klaseng sakit, ayon po dun sa naikwento sa akin, bumabalik ito lalo na kung iyong pinabayaan at hindi ka na nagiging aktibo sa pang-araw-araw mong activities. Mahirap po talaga. So kay Kalingap Mikoy, ang advice ko muli, tuloy lang, maging happy, no? Maging kontento ka sa araw-araw at syempre, unang-una dapat sa taas. Huwag tayong makalimot, guys. Number 1 yan, no? Sa pagising sa umaga, siya dapat ang unang pasalamatan kasi alam naman natin na ang lahat ng ito galing sa Kanya. So Kalingap Mikoy, tuloy lang ha. Mas maganda, hanapin mo yung pagiging positibo, hanapin mo kung saan ka maging masaya at doon ka mananatili. Huwag mong pasukin yung sitwasyon na hindi maganda, kagaya nga na pagharap mo sa mga baser, hindi maganda yun. So patuloy lang, nandito lang ako para siyempre magbigay ng payo, magbigay ng advice. Salamat po sa inyong lahat. At siyempre po guys, sabi ko nga sa inyo, sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na kayo sa ating YouTube channel. Ayan po ang ating YouTube channel. Road to 300,000 na po tayo. Sana isa kayo, no? Pabilang kayo sa aking mga solid subscribers po dyan. Thank you so much po. At siyempre, alay kong sinasabi, mag-ingat at mapagpalang araw sa ating lahat. Bye-bye. God bless.